Eto na, makinig kayo mga Filipino senior citizens. Universal Social Pension Bill magiging batas na ngayong 2026. Ang latest update sa pagbabalik sesyon ng Kamara ating aalamin mamaya-maya. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, atin pong aalamin ang update dito sa Universal Social Pension Bill. Magiging batas na nga ba ngayong taong 2026? At nagbabalik sesyon na ba ang Kongreso? Atin pong pakinggan ang buong detalye sa napapaloob sa panukalang ito para sa pensyon ng lahat ng mga nagkakatanda. Pakinggan niyo po mula mismo sa isa sa may akda sa Kamara, si United Senior Citizen Representative Milagros Aquino Magsaysay. Social pension para sa lahat ng senior citizen sa bansa. Ating alamin kasama si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Congresswoman Magsaysay, magandang tanghali po. Magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ng programang ito. Ma'am, bilang chairperson ng House Committee on Senior Citizens, ano po ang kahalagahan ng pag-aproba ng komite sa panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens, kabilang na po yung mga SSS at GSIS pensioners? Yes, ay mahalaga ito kasi halos lahat talaga ng mga seniors na hindi tumatanggap ng social pension ay talagang araw-araw yun ang inaano nila na ipasana yung Universal Social Pension. Kasi nga naman ito, lahat na ng seniors basta 60 pataas, may pension man o wala, may kaya ka man o wala, ay o mahirap, ay mabibigyan ka na ng buwanang pension pag ito ay naisabatas na. So talagang napakahalaga ito. Sa iba, hindi na yung amount kundi yung recognition naman sa mga inambag nila nung kabataan nila. So ito talaga importante na maisabatas itong Universal Social Pension para sa lahat ng mga seniors, para naman po masaya ang mga seniors at talaga naman pong kailangan nila ito, lalong-lalo na ngayon at ang taas-taas po ng presyo. Ma'am, sa kasalukuyan pong batas, hindi sakop ng social pension ang maraming senior citizens na may SSS o GSIS pensions na po. So paano po gagawing patas nitong bagong panukala na mabigyan lahat ng senior citizens? Mag-register sila, no? Mag-register sila kung kaya nilang mag-register sa NCSC, sa Commission on Senior Citizen, mas mabuti para sila ay maibilang, no? Ngayon, kung hindi nila kayang mag-register kasi online ang registration ng NCSC, kaya lang may regional offices na ang NCSC. Pwede lang mag-register doon. Ngayon, kung hindi naman sila makaka-register doon sa OSCA office, mag-register sila para sa ganon ay maibilang sila na senior citizen para kung maaprubahan na itong Universal Social Pension at maisabatas na ito, automatic na makakatanggap sila. Ma'am, ayon naman sa substitute bill, ang Universal Social Pension na itinuturing na non-contributory monthly grant. Ano po yung malinaw na kaibahan nito sa kasalukuyang pensyon na natatanggap ng senior citizens mula sa SSS o GSIS? Yung social pension ngayon? Opo. Oo, yung social pension ngayon kasi para lang sa may indigents, para sa mahirap na walang pagkuhanan, walang sumusuporta at masasaktin. Yan po ang dapat tumanggap ngayon ng social pension na 1,000. Kaya nag-verify kasi ang DSWD, nakita nila na may mga nagpe-pension, tumatanggap ng pension na may pension ng SSS, yes,
GSIS, ganon, o kaya merong negosyo, may pinagkukuhanan. Talaga namang hindi dapat. Dapat yung walang-wala. Yun ang dapat, na walang sumusuporta, walang mapagkuhanan. Ito dapat ang tatanggap ngayon ng social pension. Pero itong universal social pension, lahat na po, lahat na. Basta senior citizen ka, basta 60 years old ka, maski anong status ng buhay mo, ay mabibigyan ka ng buwan ng pension pag naisang batas na ito. Meron pong mga nagsasabi na maaaring mabigat ito sa pondo ng pamahalaan. Paano po sinagot ng komite ang usapin ng sustainability at kakayahang pondohan ang Universal Social Pension? Actually, ito, na-approve na nung 19th Congress. Naihanapan na po ng pondo yung 500. Kaya inapprove na po namin sa Congress nung May 2024. 19th Congress pa po ito. Kaya lang, hindi po inaksyonan ng Senado. So, ngayon, inirefile ko uli at nagbakasakali lang ako na gawing 1,000. Yung members po ng committee na pagkaisahan po namin na gawin ng 1,000. So, ngayon, nasa Committee on Appropriation na at kinakausap pa namin yung chairman ng appropriation na kung maaari ay hanapan ng pondo yung another 500 para naman 1,000 ang magiging universal social pension para pantay-pantay na dun sa tinatanggap ng social pension. Ma'am, ano naman po yung magiging papel ng Department of Social Welfare and Development sa implementasyon ng batas, lalo na po sa pag-identify ng qualified senior citizens, payout system at monitoring po ng mga beneficiaryo? Well, ang NCSP, meron ng registration at sa kasalukuyan, nasa 9 million na ang nakaregister na senior citizens sa NCSP. Kaya tuloy-tuloy yung registration nila, no? At sa mga local, sa mga LGUs para makuha pa yung mga ibang data at yung mga ibang senior citizen na nag-register doon. Kaya ang talagang nag-gather na ngayon ng data ay ang National Commission on Senior Citizen. Kasi dapat kasi 3 years lang dapat may transfer na yung social pension sa NCSC. Kaya nga nag-prepare na ang NCSC. Pero yun nga, merong executive order si Presidente na ang NCSC ay dun muna sa DSWD. So ma'am, sa nabanggit nyo po na 9 million kanyo yung nagpa-register na, paano naman po ninyo na monitor yung pag-update din sa inyong database kung lahat po ng ito ay consistent na tumatanggap kasi buhay pa po sila? Paano man po ninyo na monitor kung halimbawa ay pumanaw na yung ating senior citizen at hindi naman po napapakinabangan ng kanyang mga iniwan yung social pension na ito? Well, yung social pension sa kasalukuyan, DSWD ang nagbibigay. DSWD ang nagpapatupad kasi hindi pa ito na-transfer sa NCSC. So, ang DSWD ang dapat makaalam kung namatay na yung nagpe-pension o hindi pa, dapat malaman nila yon kasi sila ang namimigay ngayon ng pension. Okay. Ma'am, nakasaad sa panukala na rerepasuhin at maaaring i-adjust ang halaga ng pension kada 2 taon. Ano-ano pong economic indicators ang titignan para masiguro na sapat pa rin ito sa aktwal na gastusin ng mga senior citizens? Well, sa 19th Congress, ang panukala namin ay itataas ng 100, kasi 500 lang noon yung na-approve, but really, itataasan ng tingwa 100 hanggang such time na yung 1,000. Pero sa ngayon, ang pinasa namin ay 1,000 na. So wala na kaming naging provision doon. But then, may provision kami na every 2 years,
ay repasuhin para tingnan kung kailangan itaas. Ma'am, may provision po may provision po ba sa panukala na pwedeng i-waive po ng senior citizen yung pagtanggap po ng Universal Social Pension? At bakit po, kung meron po, bakit po isinama ang option na ito sa panukalang batas? Kasi yun, may mga mayayaman naman siguro na hindi naman nila siguro kailangan yung 1,000. Baka gusto nilang i-donate na lang kung saan yung pakikinabangan ng mga senior citizen gaya ng hospital o kaya yung mga home for the aged, mga charitable institution na pwede namang i-donate na lang nila yung tatanggapin nila na 12,000 a year per annum, pwedeng i-waive na nila at i-donate na lang kung saan nila gustong i-donate. At yan nga po mga ka-vlogs, no, inyo pong napakinggan si Representative Magsaysay hinggil nga po sa update sa panukalang Universal Social Pension kung saan nga po ay aasahan ang pagsasabatas nitong taon 2026. Talagang minadali ito nila, kaya nga po nagkaroon ng substitute bill, no, sapagkat yung naunang bill na nasa Senado na ay hindi po yun umusad, inabutan po ng ilang taon. And pangalawa, kaya nga po nagkaroon ng substitute bill sa Kamara dahil ang naunang Universal Social Pension Bill version na nasa Senado is 500 pesos lang po yun monthly. Kaya dahil nga sa nagtataasan na ang inflation, ang bilihin, mas minabuti nilang tinaas, no? Naging 1,000 pesos monthly na po ang dito sa tinatawag natin na substitute bill sa Kamara. And ang kagandahan dyan, aprobado na yan sa House Appropriation bago pa man po nagpasko at nag-Christmas break, no, mga ka-vlogs. At yan nga po ay minamadali at isa sa batas possible this year 2026. Sa ngayon kasi ay hindi pa naman nagbabalik ang sesyon ng Kamara. I think nasa second or third week pa, no, magbabalik. Kaya ang tabayanan niyo po natin yan, no, ang mga development regarding po sa pahayag ni Representative Milagros Aquino Magsaysay. Kaya naman mga senior citizens, ano po yung komento at reaction sa balitang ito, sa pinaka-latest update sa Universal Social Pension Bill? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po, God bless at mag-ingat po mga ka-vlogs.